Hello guys, magandang araw. Kung mapapansin nyo, may nakakabit sa leg natin, no? Naka-quintas tayo at may malaking pendant. Testingin natin ngayon guys yung aking camera 1x2 at bumili tayo ng bagong neckband para sa ating recording, POV. Natutuwa ako sa mga nagbablog na naka 4 wheels na yung view nila nasa harapan. So ano pang hinihintay natin? Tara, testingin na natin guys ang ating first ever POV dito sa video natin. So sige, tingnan natin yung quality nito. Let's go! Eto na ang ating view. Ayan, check ko lang kung nagre-recording. Nagre-recording na. Dito tayo ngayon sa may Kawayan exit, Kamalig Road. Pabalik na tayo ng Caloocan. Binabalang natin si YP sa kanyang office. Ayan. Dapat guys, itong na to, itong video na to or itong setup ng video ko is tawag dito, unang-una sana magiging video ko gamit ito ay yung papunta ng Dingalan, Aurora. Ayun sana yung unang testing ko nito. Kaya lang ang nangyari, meron akong naiwanan na yung pinaka kinakabit dito sa camera. Eh yung pa naman yung pinakamahalaga. sobrang excited ko, hindi ko na prepare. Akala ko naikabit ko na. So ayun, useless. Nadala ko tong neckband, nadala ko yung camera, hindi ko naikabit. Anyways, naging maganda naman yung result pa rin naman ng ating pagbablog noon. Ayan. Pero okay sana kung nadala ko to kasi maganda yung quality nga ng video nito. So ayun, sabihin nyo guys kung okay kung maganda yung kuha natin. Feedback lang kayo sa ganitong klaseng style. Para syempre pag hindi tayo nakamotor, pag hindi tayo tawag dito, naka X-Max at ito yung gamit natin sa mga gala-gala, maganda pa rin yung view, di ba? Sabihin nyo kung gusto nyo ng ganitong view. So yun, siguro magkikwento lang ako yung experience namin dito sa wait lang, tanggalin ko lang tong ayan, yung experience namin sa Dingalan. Solid yung experience namin doon. Napakaganda nung para sa akin napakaganda nung hindi naman napakaganda, ang ganda nung napagstayan namin kasi hindi crowded yung dagat. Although hindi ko naman na-experience pag-swimming dahil hindi rin ako mahilig mag-swimming sa dagat. Pati yung pool di ko rin na-experience. Tamang gala lang talaga yung habol. Pero yun, ang ganda kasi nga yun yung gusto ko sa beach, yung hindi ganun ka-crowded. Mangilan-ngilan nga lang, parang yung nakita ko doon na nagsiswimming, ilan lang. Halos kami lang din yung nandun. Yun nga lang siguro isa lang din sa negative doon for me. Layo ng dagat mula doon sa resort namin. Lalakad ka pa siguro ng mga 200 to 300 meters din yung layo nun. Ayan. Pero yung Batanes of Days namin, ginawa namin yon Tuesday. So dumating kami ng Monday, tapos Tuesday pumunta kami doon. So mga 1 hour din ng biyahe from sa resort namin sa Umiray. Try nyo doon guys sa Feliz.
Ayan. Bagong gawa lang actually yun. Meron ngayong option doon. May kubo. Ayan, pwedeng magstay kung ayaw nyo ng air conditioning room. May option. Actually alam ko may mga ginagawa pa sila doon. Hindi ko alam kung anong plano pa kung paano development nila doon. Pero sabi kasi hindi pa siya ganun kaganda daw nung kausap ko. Pero yung room maganda naman yung room. Nakita nyo naman yan. I-post natin yan. Hindi ko alam kung ano mauuna sa pagpapost ko, kung ito o yung Dinggalan. So yan, medyo traffic lang dito. Medyo gumagalaw lang din tong mga kabit sa leeg. Hindi ko alam kung gaano siya ka-stable. Pero and guys, ayun, kamusta naman si Wigo? Experience dun sa papuntang Dinggalan. May area dun na saan lugar ba to? Hindi ko alam kung saan lugar yun eh. Pero bago dumating ng yun guys kung mula Manila papunta kayo doon, bago siya dumating ng Matawe, may area doon na tawag dito rough road. Tas ayun yata yung nire-renovate ba or sinasara siya. May certain time na sinasara siya. Parang naabutan nga kami nun nung pauwi, buti na lang pauwi na, kaya sobrang ginabi kami bago makabalik ng Manila. Tawag dito, nahirapan lang si Wigo ng konti dahil lubak-lubak. Mga kasama natin puro malalakas yung makina. Isipin mo ba naman 5 kaming sasakyan, gamit namin, ang mga kasama namin naka Wild Track, naka Montero, naka Innova, CRB. Kasi ito yung sa amin. Kaya iwan na iwan kami. Kaya pag may kasama kayo guys sa mga biyahe, doon nyo mararamdaman yung yung talagang iwan na iwan si Wigo. Pero kung solo ride lang kayo, wala naman kayong hinahabol, talagang ang habol nyo lang is chill ride, solid, okay na okay to si Wigo. Talagang perfect siya for side tripping, mga ganyan. Kasi liit compact na compact diba? Dali isalpak sa mga gilid-gilid kung gusto nyo huminto, picture. Ayan. Pero kung may kasama kayo, pe-pressure talaga kayong magmabilis. At kahit na pe-pressure kayong magmabilis, iwan pa rin. So yun. Pero hindi ko sinasabing hindi okay, kasi talagang okay na okay for me si Wigo. Ayan. Kaya nga ito yung kinuha namin, diba? Tsaka kahit papaano naman, wala naman kaming naramdaman sa mga lubak-lubak na sumayad si Wigo. Kasi compared din sa ibang sedan, mataas-taas naman kasi tong ground clearance ni Wigo. Nasa 165 millimeter or from ground. Unlike sa iba, diba, yung mga lowered na car, mga nasa 140, 130, 135, mga ganyan. Malaking bagay pa rin kahit paano mataas-taas. So kahit may mga lubak-lubak kami na daanan, okay lang. So yun na guys, umaambon. Magandang pangitain to para sa unang video natin dito sa tawag dito, para sa unang gamit natin dito sa aking 1X2. Ayan. Actually kasi hindi ko to madalas nagagamit ng 1X2 na to, dahil pagka nagbablog ako gamit ang motor, ang gamit ko is yung S20. Ito, yan ang gamit ko, nakakabit ko sa helmet. Hindi ko siya madalas magamit dahil nga walang mic. So kailangan ko pang set upan to ng kung gusto kong gamitin to, kung gusto kong isalpak to sa
sa helmet ko, kinakailangan kong bumili ng audio adapter tapos mic. So yung mga ganong setup pa ako. Since mas convenient para sa akin gamitin yung cellphone na lang. Tsaka kasi isa pa dito, pag naiipon yung recording ko dito sa 1x2, medyo mahirap i-transfer yung file from dito sa cellphone ko, kasi cellphone lang ako nag-e-edit, nagda-download. Ang hirap, ang tagal. Pag umabot na ng mga 7 minutes yung video pataas, ang tagal. Kaya nga binawasan ko yung resolution from 5.7K na video resolution, dinown ko siya sa 4K. Tetestingin ko nga rin kung ano magiging result pagka dinown, pag nilipat natin sa 3K, no? Kasi parang tingin ko mukhang okay din sa 3K kasi yung bago nating drone 2.7K lang ang ano nun, ang resolution, pero ang ganda. So testingin natin using this Insta360 One X2. Yan, grabe, napakahaba, oh. Tagal din namin naipit dito, guys. Pabalik na kasi ako, eh. Pero kanina tagal na yun, oh. Haba ng traffic sa kabilang lane.